Napanood ninyo mga kababayan yung podcast ng ating Pangulong Bongbong Marcos with Katuning. Siguro marami na sa inyo mga kababayan yung nakapanood. Dito ninyo makikita kung paano, kung gaano kababa ng loob ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Natanong ni Katuning mga kababayan kung open ba siya na makipag-reconcile sa mga Duterte. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, I am willing to reconcile with the Dutertes. Marami na niya akong kalaban. Ang gusto ko niya, maraming kaibigan. Baga na naman mga kababayan, sabihin ninyo, weak leader talaga yung ating Pangulo. Di ba? Hindi siya weak leader. Ang pagiging mapagpakumbaba, mga kababayan, ay hindi tanda ng karuwagan o kainaan. In fact, baliktad po, pagpapakita ito ng lakas. Di ba? Na he is willing to reconcile. Para lang po sa katahimikan at kaunlaran ng ating bagong Pilipinas. Di ba po mga kababayan? At naitanong ni Katunying ang tungkol sa mga kinakarap na problema pa rin ng ating bansa. Aminado yung ating Pangulo. Marami pang dapat gawin. Abang papasok na po siya sa second half ng kanyang presidency. So makikita ninyo mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang pagkatao ng isang totoong leader. Nire-recognize niya kung ano yung mga pagkukulang. Aminado siya. So dito mga kababayan sa interview ni Katunying, makikita ninyo dito ang malakas na determinasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ayusin po ang ating bansa na napabayaan po sa matagal na panahon at sa kanyang focus sa trabaho mga kababayan. Despite itong mga ingay sa politika, he refused to be distracted sa kanyang trabaho. Ang panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, balik na tayo sa trabaho, move on na po. Tapos na yung midterm election. Panahon na para tumutok, para ayusin ang ating bansa at magtulong-tulong tayo. Iwaksi ang politika at kaguluhan. So nakikita ninyo, the President is extending his hand towards reconciliation sa mga Duterte. Pero si Sara Duterte, ang bukang bibig ngayon, bloodbath. Pero dito sa ini-extend na reconciliation po, wala pang reaksyon yung kampo ni Sara Duterte. Nag-iisip pa siguro kung paano, kung ano yung isasagot. Kasi po, ang Pangulo gusto peace. Sa kanya, bloodbath. Magdanak ng dugo. Talaga niya, Mr. Maravillas, violente yung Vice Presidente. Hindi na po bago. Kaya nga po, patong-patong na kaso yung kinakarap ng kanyang pamilya, si Digong Crimes Against Humanity. Si Sara impeachment na nagugat sa kanyang pagbabanta at paggamit ng confidential funds. Pero Mr. Maravillas, kumusta yung impeachment? Ano yung posisyon ng ating presidente? Ang presidente po, hindi nagbabago yung kanyang posisyon. Ayaw niya sa impeachment. Pero nang itanong po ni Katunying sa ating Pangulo sa interview, dun sa podcast, sabi ng ating Pangulo, let the process take its course. Di paano yan Mr. Maravillas na sinasabi ng ating Pangulo gusto niyang makipag-reconcile. Pero pagdating sa issue ng impeachment, let the process takes its course. Hindi man pwedeng pakialaman yan, mga kababayan ng ating Pangulo, kasi na-impeach na po si Sara sa Congress. Ang bola nasa Senado. Alangan po, gusto nga na makipag-reconcile ng ating Pangulo, pagkatapos sasabihin niya sa Senado, ibasura na ninyo yung impeachment kasi gusto kong makipagkasundo sa mga Duterte. Pwede ba yun? That is impossible mga kababayan kasi may separation of powers between the executive and legislative, pati yung sa judiciary. Ganon po, may pagrespeto yung ating Pangulo sa iba-ibang branches ng ating gobyerno. Kaya ang sabi niya po, kasi baka gawin itong issue ng kampo ng mga Duterte, nakikipag-reconcile ka niya, pagkatapos sasabihin mo, let the process takes its course. Or take its course. Ano yan? Rule of law po kasi ang pinapangawakan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man po pwede na dahil gusto niya makipag-reconcile, isi-set aside na yung rule of law.
Naintindihan na ninyo po. Di malamang anya, Mr. Maravillas. Hindi kagatin yung reconciliation statement ng ating Pangulo ni Sara. Bala siya, basta ang ating Pangulo gusto makipag-reconcile. Di ba? Ang ating Pangulo gusto katahimikan. Gusto niyang makipag-away, bala siya makipag-away. Basta po, sabi natin, ang Pangulo po hindi nang-aaway. Ever since, hindi po siya nang-aaway. Kaya nga, lagi nating sinasabi, walang away ang Marcos at Duterte. Kasi ang ating Pangulo hindi man nang-aaway. Nang-aaway yung mga Duterte po. Kasi nga po, palaaway. Sabi dito sa interview ni Kato Nying, napakabait mo kasi anya, Mr. President. O di ba? Pakinggan natin yung at pag-usapan natin yung podcast ni Kato Nying with our President. At ina-analyze natin, pag-usapan natin mga kababayan. Post na mismo ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos with Kato Nying. Ba, sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa... O di ba? Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hari, ako, ang habol ko ay yung stability, full, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho pa yung nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? Parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo para mabalik po yung tiwala nyo sa kanila. Ano po yung gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan? Well, asahan nila na tayo naman, kahit nasa matataas na posisyon, asahan nila, lagi kaming nakikinig. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema. At tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung immediate solutions na pwedeng gawin kaagad. At yun ang mararamdaman ng taong bayan. Madami yan. Yan ang ating Pangulo, marunong makinig. Yun din yung sabi sa amin nung ma-invite kami mga kababayan ni Mrs. sa Thanksgiving party ng Alyansa. Ayan po mga kababayan, panoorin natin. Si Presidente, mga kababayan. BBM! 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 Salamat sa kami sa lahat ng inyong ginawa. At alam naman natin, napaka-importante na yung sektor ng social media, ng lumalabas sa internet. Kayong humaharapan para sa amin. So thank you very much. We were able to nakatayo tayo ng isang sistema para sa eleksyon na matibay-tibay. There were other elements that came into play. Siyempre, mas gusto natin, mas maganda sana. Pero, kung tutusin ninyo, in terms of exposure, social media exposure, nahihapon naman natin. So, yun ang tumawag. Kasi, nung nag-start tayo, medyo malayo tayo dun sa mga iba. Nahihapon naman natin. Pero, ganun talaga. Kasi pare, basta tuloy-tuloy lang. Tama naman yung ating ginagawa. Tama naman ang ating pinanatigan. Tama naman ang ating pinatrabaho. So, yun lamang. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you for all. BBM!
Di ba, mga kababayan? Move on agad dapat. Tutok agad sa trabaho after the midterm election. Yan ang kanyang mensahe, mga kababayan. Balikan natin yung podcast ng ating Pangulong Bongbong Marcos with Katoning. Pero kasi kayong mabait. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo, ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation, Medyo matagal eh. matagal talaga. Yeah. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Baka mangyari yan. Ang bait niyo, sir. Ha? Ang bait niyo talaga. Bakit? Hindi ko... Magko-confess ako dito. Opo. Anong realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon? May kinalaman po sa administration slate. Para sa akin, I have two conclusions sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Aha. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, hindi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. Mm-mm. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Mm-mm. Correct. Tama rin naman. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti, tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Magtrabaho, maggawin na natin lahat ang kailangan So gawin. nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, siya. disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararap. Kita ninyo yung pag-uugali ng ating Pangulo? Hindi sa yung leader, mga kababayan, na mahilig mahilig mag-blame ng ibang tao. Yung mga pagkukulang niya, nire-recognize niya, mga kababayan. Yan mga kababayan, malinaw yung mensahe ng ating Pangulo. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ang kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, Aha. disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at Di ba? Walang halong pagkukunwari po. Nire-recognize niya yung disappointment ng ating mga kababayan. Kaya ayaw niya ng distraction po. Yan daming distraction po. Ngayon pa lang pinag-uusapan na yung 2028 presidential elections ng mga ng kampo ng mga Duterte na mga DDS. You see? At yung mga magagandang ginagawa ng ating pamahalaan, kaya yung pakiusap natin sa mga Marcos supporters, 31 million tayo po. 31 million plus. Magtulong-tulong po tayo sa pagpapakalat ng mga napaka-importanting mga informasyon. Mga good news galing po sa ginagawa ng ating Pangulo, ginagawa ng ating gobyerno, kasi napakarami pong ginagawa sa totoo lang. Ang ating gobyerno hindi makarating sa ating mga mamamayan. Ito yung naging discussion dito sa podcast, kaya nga nire-replay natin ito at pinag-uusapan. Kasi yung social media, yung mainstream media, nalulunod po sa mga disinformation, misinformation, at mga masasamang balita. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ganun ang pag-uugali, ang kultura nating mga Pilipino. Ay, hindi lang tayo na mga Pilipino, kundi ang mga tao talaga, mas gusto nilang makinig sa mga kontrobersy, sa mga chismis, sa mga paninira. Tingnan ninyo, kahit yung mga content na ginagawa ko, pag tungkol mga kababayan sa mga chismis, mga paninira tungkol sa ating gobyerno, maraming nanonood. Pag yun ang topic natin, marami nagbabiral. Pag ang topic na tungkol sa mga ginagawa ng gobyerno, napapakinabangan ng bawat mamamayang Filipino, kunti yung nanonood. Pagkatapos, nagrereklamo sila kung bakit ganon. Yung mga serbisyo ng gobyerno, mga bagong ginagawa ng ating gobyerno, hindi niya namin ma-feel yung serbisyo. Kasi hindi man kayo nakikinig na may mga serbisyo pala, may mga ginagawa yung ating gobyerno, pero hindi ninyo pinapansin. Yun ang parte sa na-discuss dito sa podcast with Katoning. Guest yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Halimbawa na lang, yung issue sa PhilHealth. Napakarami na pala. Mga kababayan na serbisyo yung PhilHealth. Hindi ma-avail ng mga members kasi hindi nila alam. You see? Anyway, balikan natin muna itong interview ni Katoning sa ating Pangulo. Magtulong-tulong po tayo, mga kababayan.
masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Opo. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long-term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. Opo. Correct. So, tinrabaho namin. Kaya ang lalaki na yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, transportation, Medyo matagal eh. matagal talaga. Matagal yan. Kahit na efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Opo. Isipin mo, yung subway, yung para makadaan yung tren, matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Opo. Pero sabi ko, kailangan magawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na, hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Kailangan gawin na natin. Opo. Kaya makikita ninyo, kahit yung mga hospitals dito mga kababayan sa amin at yung mga pabahay, these are ongoing projects. Kasi mga big ticket projects po siya. Under construction. First time na ma-experience namin ito, na ganito kalalaking mga projects ang ginagawa, and siguro kayo din. But these projects mga kababayan, mga big ticket projects ng ating administrasyon, hindi man ito basta matatapos ngayon. Nalulunod po ng mga kontrobersy, ng mga pinapakalat na kung ano-anong masasamang kwento ng mga DDS. Ang kwento ng mga DDS po, na pinapakalat sa social media, na suportado ng mga trolls. Wala man po tayong pakinabang, may blood ka lang. Di ba? Yung mga paninira, yung mga murahan, pagmumura dito, pagmumura doon. Yun ang mga intriga dito, intriga doon. Ano ang pakinabang natin sa mga kwentong ganon? Pakinggan ninyo po ang mga magagandang ginagawa ng ating gobyerno, pati yung 20 pesos na bigas, sinisiraan. You see, yan ang masaklap dito sa Pilipinas. Ito talagang na-realize ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Opo. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon Pero, ngayon. inaamin niyo po ba na lang kayo doon? Oo. You Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Sinasabi, Yan ang leader po, marunong umami ng mga pagkukulang, hindi yung pinagtatakpan yung mga pagkukulang. Walang ganong pag-ugali yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya gustong-gusto natin ang ating Pangulo kasi marunong umako ng mga pagkukulang, di ba? sinasabi ko, importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, na tuloy-tuloy na yan. Kailangan ng talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong down ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang? Araw-araw. Pumapatak yung Yung metro, yung metro. Anong nararamdaman niyo kapag 1,130 plus days na lang? Ano pong nararamdaman niyo pagka gano'n? Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Opo. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking Taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Oo. So makikita ninyo yung pagkakaiba kasi sa pribado
at saka sa gobyerno. Sa gobyerno kasi may mga batas na dapat sundin. Maraming tao na dapat kausapin. Sa korporasyon po, kung anong sinabi ng kung anong sinabi ng may-ari, yun na yun. Napag-usapan ng board, immediately implement yun. Kasi anyway, kanya yung company. Di ba? Pero sa gobyerno kasi marami na involved. Yung tinatawag na government bureaucracy. Pero sinisikap ng ating Pangulo na mapabilis ang pag-implement ng mga proyekto at mapahusay ang pag-deliver ng mga serbisyo. Yun ang sinasabi niya rito. Kaya sa atin na mga mamamayang Pilipino, konting pasensya po at pag-intindi. Hindi po madali ang maging Pangulo. Ayaw ng shortcuts ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Halimbawa sa peace in order, sa problema sa drugs. Ayaw niyang gayahin yung pagkakamili ng previous administration. Lahat shortcuts. Kill na lang ng kill. O, tingnan ninyo yung nangyari. Diba? Nakaso siya, crimes against humanity. Tapos sisinisi ngayon sa ating administrasyon. Walang kinalaman doon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung kaso niya, nagugat sa kanyang mga consequences ng kanyang mga ginawa na shortcuts. Si Sara Duterte din, ganun din. Daming shortcuts na ginawa sa paggamit ng pera ng bayan. Ayun, impeachment yung kanyang kinaharap. 125 million, 11 days. Ubos agad po. Tapos isisisi mo sa ating Pangulong Bongbong Marcos consequences ng iyong mga maling ginawa. Pero yung ating Pangulo, sabi niya, willingan niya ako makipag-reconcile sa mga Duterte. Pero, Marcos says he's willing to reconcile with Duterte. Pero pagdating sa impeachment, let process take its course. Baga kasi sabihin ng kampo ng mga Duterte, kung may willing ka niya na makipag-reconcile, kailangan na niya i-atras ninyo yung impeachment. Di man pwedeng gawin yon ng ating Pangulo. Separado yung executive sa legislative. Yung Senado, hindi man pwedeng diktahan ng ating Pangulo. Yung Congress, nakapag-desisyon na sila na impeach si Sara. Ang statement ng ating Pangulo, willing siyang makipag-reconcile, pero yung impeachment tuloy. Bakit tuloy? Wala man yun sa kamay ng ating Pangulo. Nasa kamay yun ng ating Congress. Naintindihan na ninyo, ngayon, nasa kay Duterte na lang kung willing sila na tanggapin yung offer ng ating Pangulo for reconciliation. Pero tingin ko, malabo po kasi si Sara gusto niya bloodbath. Sinagot na rin ng mga congressmen yung statement ni Sara tungkol sa bloodbath. Sabi ni Laila de Lima at saka ni Jokno, gustuhan niya ng bloodbath, yung impeachment impeachment trial, as civilized process. So parang sinabi lang ng dating senadora sa ni Chel Jokno na uupong representative ng Akbayan and joining the prosecution panel na si Sara hindi sibilisado. Di ba? Yan ang, in effect, iyon ang ibig sabihin. Ang impeachment trial niya, it is a civilized process. Parang sinabi nala, hindi ka niya sibilisado kasi gusto mo bloodbath. Balikan natin yung ating Pangulo na gusto makipag-reconcile sa mga Duterte sa kanyang mga discussions ng importanteng mga issue. Sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Apo. Para ito, implement niyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami. Tuturin naman. Apo. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Kung minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Apo. Which is okay na maging maingat. Okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero gawa. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Oo. Gagawin ko, maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Oo. Pero
Makita niya, Mr. Maravillas, natawa ka. Di ba nakakatawa yung sagot ng ating Pangulo? Siya nga natawa din para sa kanyang sarili. Ano nga niya gustong mangyari ninyo? Ang gagawin ko niya, maging masamang tao. Pag matapang mga kababayan at banta ng banta, di ba? Anong gustong mangyari ninyo sa akin? Maging masamang tao? May tama po, mga kababayan. Yun ang natura ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And I think tama lang. Yung kanyang tapang, mga kababayan, ginagamit niya sa tama. Matapang siya, pero mabait. Hindi yung matapang na masama. Yan ang gusto siguro na emphasize ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang natura niya eh. Kaya nga kahit binabantaan siya, nilalait, pinagsasabihan, pinagmumura, pinagsasabihan ng mga masasama, ganun pa rin siya mga kababayan. Tuloy lang siya sa kanyang trabaho. Wala siyang walang kaisipang gumanti kanino man. At tingnan ninyo, sa kabila ng mga matitinding pagbabanta sa kanya, pananalita, pagmumura, masasamang sinabi ng pamilya Duterte, willing pa rin siya na makipag-reconcile po. You see? Yan ang ating Pangulo. Di ba? Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Oo. Pero, ano mo, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala kailangan talagang maging mas efficient ang ang pagdating. Kasama na siguro yan sa diksyon namin dito sa naging eleksyon na nakaraan. Pasensya na kayo uli. Ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, doon na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Papasok na po kayo sa... So malinaw yung malinaw yung statement ng ating Pangulo, yung kanyang pinapahiwatig. While willing siyang makipag-reconcile para sa kapayapaan ng ating bansa, pero hindi niya pakikialaman yung proseso ng impeachment. Kasi nasa Senado yun. Nasa kamay na ng mga senador, senator, judges. And so, kung yun ang magiging magiging kondisyon, halimbawa, kinagat yung reconciliation offer, on condition na i-atras yung impeachment, sorry po mga DDS, sorry Sara, hindi mangyayari yun. Ganyan ang resolve ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Idaan sa proseso. Hindi pwede yung palakasan. Hindi pwede yung kampi-kampihan. Hindi pwedeng dahil gusto kong makipag-reconcile, yung accountability ay kakalimutan na po. Walang ganon. Kaya wala pang reaction mga kababayan. Yung pamilya Duterte, lalo na po si Sara. Bantayan natin sa mga susunod na oras kung ano ang masasabi niya. At malamang tuloy ang bloodbath. Yan ang banta ni Sara. I want niya a bloodbath. Balikan natin si Katoning with PBBM. Sa second half, kumbaga sa basketball, papasok ko na sa second half. Binabanggit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan No? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo, siya po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, ako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan, hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang ngayon lang. Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022? Correct. O 2023? Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan ay yung production. Opo. Patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa.
Ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Opo. Kaya sa production, dahan-dahan ay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Opo. Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Opo. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pangkontrol doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Opo. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Itong pinakamalupit. Namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. Opo. O di bakit nila papalitan? Sige. Kita ninyo? Yun ang inabutan ng Marcos administration po. Yung sindikato ng mga smugglers ng bigas, kasama doon mga taga-gobyerno. Ang daming problema po na inabutan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos gusto ninyo solusyonan yung problema sa bigas. Overnight, pasayaw-sayaw pa kayo ng 20 pesos na bigas. Ngayon, kung nasaan inanap ninyo yung 20 pesos na bigas. Ngayon, nang magkaroon ng 20 pesos na bigas, sasabihin ni Sara, pagkaing baboy daw. Nung wala pang 20 pesos, inanap yung 20 pesos. Nang magkaroon ng 20 pesos, nilait yung 20 pesos na bigas pagkaing baboy. Tapos ayaw pa niyang tumulong. Ako anya, alam ko kung paano, pero hindi ako tutulong dyan. Yan sabi ni Yossi Castro, huwag maging isip bata. O diba? Balikan natin yung ating Pangulo. Pati ang daming sa gobyerno. Member ng sindikato. Pasok lang sila ng pasok, hindi nila iniintindi ang production, hindi nila iniintindi yung sistema, hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala ganun. Kailan po itong mga Basta ito yung nakita namin Opo. nung pag-upo ko. You see? Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggler at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung... lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi simpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa po importante sa tao, kalusugan, di po ba? Yung sa PhilHealth na to, na Meron laging naman issue ang nila. kung ano na nahihingi ang mga tao. Pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ng pila. Yun ang problema. Hindi po ba ang haba ng pila? Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga programa ang gobyerno tungkol sa ganito. Number one po dyan, yung tungkol sa PhilHealth. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa papaksili na ospital? Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng taong nakahilera. Grabe, ano? Oo, dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparali na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na. Opo. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. namumuno ng PhilHealth ay inaayos niya naman. Pangalawa, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022 at mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Nandungkot nga ako, may nakita akong survey. Opo. Tungkol sa PhilHealth. Sabi niya, sana ng presidente, ang PhilHealth ay tugunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Opo. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Hindi lang alam ng tao. Kaya na sinabi mo. Yan po. You see? Naubos kasi yung panahon natin sa mga
Negative stories na pinapakalat ng mga DDS, mga controversies, mga fake news. Yung mga good news galing sa gobyerno, ini-ignore. Kaya yung sinasabi ko mga kababayan. Kaya kami tumutulong ng mga vloggers. Pinakaisapan kami ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tumulong po sa dissemination ng mga information. Kasi ito, halimbawa galing sa Presidential Communications Office, galing sa RTBM, galing sa PIA, galing sa PTB4, yung mga balita dyan po, binabalita naman po ito ng iba-ibang mga agencies ng gobyerno. Kaya lang po, hindi masyado binibigyan ng pansin ng ating mga mamamayang Pilipino kasi most of us consume yung ating panahon doon sa mga chismis, doon sa mga controversy, doon sa pinapakalat na fake news ng mga DDS. Yan tuloy, hindi ninyo alam. Nalulunod po ng kung ano-anong masasamang balita ng mga kasinungalingan sa social media na pinapakalat po ng mga kakampi ng mga Duterte. Pag kasi kayong nanonood sa mga pinapakalat nila kasi ang agenda nila guluhin ang ating bansa, siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, laging hinahanapan ng mga serbisyo ng mga programa, when in fact, ginagawa na, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Kaya nalungkot siya, ginagawa na niya namin. Pero hindi alam ng tao. Kasi yung tao, yung focus po, ang pakikinig sa mga masasamang balita, sa mga controversy. Kaya yun ang ating pakiusap sana. Sa mga Marcos supporters, tumulong kayo po sa amin na mga vloggers supporting the President sa pag-disseminate, sa pag-viral. Isayang yung ating bilang. 31 million na plus. Kaya sabi ko nga, yung aking kwampo, ang aking channel, itong Bullseye News on the Go, 130,000 views, subscribers pa lang. Yung isa ko pang channel, 131,000 subscribers. Ang pakiusap ko po sa inyo, na 31 million Marcos supporters, i-subscribe po ninyo yung aming mga channels na mga Marcos supporters para malabanan natin po ang pinapakalat na fake news ng mga DDS. Nalalason yung isipan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ang akala, walang ginagawa yung ating presidente, yung ating administrasyon. Napakarami na ginagawa. Pag tinignan mo po yung past 3 years ng ating Pangulo, talo yung previous administration. Pagdating po sa achievement, mas mahilig kasi tayo sa intriga eh. O diba? So nasa sakripisyo po yung mga pangangailangan ninyo. Ang akala ninyo, walang ginagawa yung ating gobyerno. Yan, sabi ng ating Pangulo dito sa podcast niya with Katunying. Ginagawa na namin yun. Oo. Pero patuloy, kung titignan talaga at Sir pag-aralan, President, nasaan ho yung pagkukulang? Ayun na pala, Oh. bakit hindi alam ng tao? You see? yun ang problema, naging problema namin. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon, Opo. hindi alam ng tao yung ginagawa. Opo. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwede ganito. Hindi nila alam na may na pwede silang mag-claim ng ganon. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw, dialysis. Sabi ko, ba't di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis eh. Tama po. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin yung numero. Kung ano yung pondo ng PhilHealth, para diyan, ano bang pwede nating ibigay? Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating tulong. Yung siyempre, yung mga buntis, yung mga common, hindi na natin dadalhin pa sa ospital yun. Bukas tayo ng Bukas Centers. Ang Bukas Centers, yung bagong urgent care, ambulatory service. Yun ang Bukas Center. 24/7 yan. Hindi nagsasara. At yan, yung mga simpleng bagay. Para hindi na kailangan pumunta sa malalaking ospital. Habang pinakikinggan po kayo, nabanggit niyo yung parang digitalization, para mabawasan ng pila. Ako meron po akong isang naisip, baka lang pwede nyo consider. Sige. Para matigil tong pila-pila na yan. Kasi nga, nakakalungkot na yung iba, ma-absent pa sa trabaho para lang makapila. Yung kamag-anak nila, pumipila. Meron po tayong PhilHealth. Meron tayong DOH. Nahihingan po ng tulong yan. May DSWD, pagka may sakit.
may PCSO. At pagka nakachamba ka pa, merong guarantee letter pa yung congressman na kaya halos wala nang binabayaran talaga. Kaya lang, 5 yung pipilahan mo. Oo nga. Pwede po bang magpatayo na kayo ng isang pipilahan na lang kung hindi man kailangan para diretso na po ang tao, para tutulungan mo din lang yung tao, wag mo na silang pahirapan. Lahat yan, ang plaga. Old style ang ginagawa eh. Opo. Yun na nga, di kamay. Opo. Kaya, yun, meron tayong mga app, mga e-gov app na ganun. So, ginagawa namin, hanggat maaari, huwag ka nang pupunta sa kahit na anong opisina, doon ka lang sa bahay mo. Now, kasama doon, kailangan may internet. Opo. Kaya pinapalawak din namin ang internet coverage para yung mga nasa island, yung mga nasa malayo, napakahirap para sa kanila. Opo. Tapos pupunta ka sa isang opisina, sasabihin, oh sige, ayos na ito, stamp. O anong next? O bumalik ka. Kailangan mong puntahan yung isang opisina. Uuwi yun, babalik na naman doon. Isang linggo yun. Hindi mo naman pwedeng iwanan yung bata. Opo. Sino mag-aalaga? Sino magluluto ng hapunan ninyo? Di ba? Yun ang Kaya yung internet malaking tulong yan. Talaga ang dream ko na lahat ng serbisyo ng gobyerno hanggat maaari, yung payment sa gobyerno, pati payment ng gobyerno sa iyo, Opo. yung pag-apply ng kung ano-ano, gagawin natin by computer para hindi na mahirapan ng tao. Hindi na kailangan bumiyahe ng kalayo-layo. Opo. Napaka-importante po nun. Oh, you see? Marami nang ginagawa, mga kababayan, yung ating administrasyon para mapagaan ang transaksyon natin sa gobyerno, pag-avail natin mga services sa gobyerno, lalo na po sa health services. Ngayon, sa peace in order naman po, na laging bukang bibig, mga kababayan ng mga DDS na laging may comparison. Inasabi nila ngayon, hindi na daw safe na maglakad-lakad sa kalsada. Gumala kami sa Maynila, mga kababayan. Gabing-gabi na kami umuwi. Safe naman po. Huwag tayong madadala sa mga kwento na paninira nila, mga kababayan, na gustong palabasin, safe nung panahon ni Digong, unsafe na ngayon kasi bumalik yung droga. Ganon, mga kababayan. Nung panahon ni Digong, yun ang totoong unsafe kasi left and right po yung AJK. Imagine, more than 30,000 po yung namatay. Kaya may kaso siyang crimes against humanity. Ngayon, ang ating Pangulo, ayaw ng ganong strategy. May pagrespeto siya sa human rights, mga kababayan. Pero hindi niya pinapabayaan po ang paglaban po sa droga and criminality. Pero nire-recognize ng ating Pangulo yung mga pagkukulang pa. Balikan natin yung interview, mga kababayan. Yung pulis, sasabihin ng pulis, bumaba ang antas ng krimen, nireport ni ganito, bumaba wala na yung ganitong mga hold up, etc. Pero pagpunta mo tinanong mo yung tao, ano ba pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglakad ng gabi. Yung Perception anak po kong estudyante, hindi makalakad, makahablutin na lang dyan. Yun ang naririnig Parang may nila, disconnect, propaganda Mr. kasi. President. Kung gano'n ang pakiramdam ng talaga natin tugunan. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DILG at saka Chief PMP, sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Opo. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Opo. Sa totoo lang, dapat hindi naman ito trabaho pa ng ating Pangulong Bongbong. Ito dapat concern na rin ng ating mga local government units, ng mayor, ng gobernador. Pati ito, iasa mo pa rin sa ating Pangulo. Dapat yung mga ating Pangulo, kaya nga may gobernador, may mayor, ang tutok po yung mga malalaking problema ng ating bansa. Pagdating dito sa mga tulad ng krimen sa mga barangay, alangan yun pa rin yung tututukan ng ating Pangulo. Pero sinasabi ng ating Pangulo, parte ito sa ina-address nila, pero dapat tumulong. Ito sa akin lang po, dapat prime concern na ito ng mga mayor. Di ba po, mga kababayan? Kasi pag hindi, ano pa yung trabaho ninyo? Sayang ng pasweldo sa inyo. Ng local police, magtrabaho naman dapat
yung ating mga mayor. Pati yung problema sa inyong lugar, munisipyo, sa barangay, iasa pa rin natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos na napakaraming mga pressing problems yung ating bansa. Dapat mga big ticket projects tinututukan ng national government, yung sa economy, sa health, yung mga investments na dapat pumasok, yung sa tourism, na laking tulong mga kababayan, mga airports, seaports, yung sa agrikultura, kasi dapat national yung tumututok dyan. Yun ang dapat na focus ng national government, ng ating Pangulo. Pero dito sa mga krimen na to na nangyayari sa barangay, trabaho na rin dapat ng barangay, ng munisipyo, ng probinsya. Pero tingnan ninyo, nabanggit pa rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi itong ginagamit na mga propaganda sa araw-araw ng mga DDS. Bukang bibig nila ang ganitong issue na hindi na safe ang paglakad-lakad. Buti pa niya ng panahon ni Tatay Digo. May ganon. Balikan natin yung ating Pangulo, mga kababayan. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandun si Sergeant ganito ganyan eh. Kailangan ang pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Opo. Pag may pumutok dito, may tatakbo na yan. Wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Oo. Na tinatanong kung ano yung nangyari dito. Oh, yun ang dapat na mangyari. Police visibility. Tapos Visibility. yung mga patrol cars nila, di ba dapat ay nandyan lagi para... Pati yun, consent actually, pa ng kahit anong Pangulo. police minsan, pag may patrol car deterrent Common na rin sense. sa krimen eh. Tapos, pangalawa pa doon, yung ating emergency calling. Di ba meron tayo iba-iba eh. Bawat bayan, 119. 119, 911, 999, kung ano-ano. Opo. Gagawin namin isa. Yung pong drug situation. Sa droga na po. I'm sure nakarating na rin po sa inyo ngayon na may mga barangay dyan na bumalik na naman yung mga Yun ang issue palagi ng mga DDS. Tapos yung ibang mga pusher na mga may small time lang naman pero nandiyan dyan na naman daw po. Ano bang gusto nyong gawin dyan? Kaya ang gusto rin dyan, pareho na naman doon sa sinatawag ko yung maliliit versus yung maliliit na project. Dahil ang pinanteriya namin kung saan pumapasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na shabu, napakalaki na, laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. Opo. So, malaki talagang nahuhuli namin. Kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin yung malalaking warehouse, at saka yun. Pero, ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Opo. Dahil ang sindikato, kasama na dyan yung pulis, kasama Sabi naman ng mga DDS, kasi yung Pangulo bangag. Hair follicle test niya. Ganun na lang palagi po ang issue nila. Pero tingnan ninyo yung itsura ng ating Pangulong Bongbong Marcos, malayo sa pagiging bangag. Maayos mag-isip, mga kababayan. na dyan yung local government. Laking pera eh. Opo. Ang May laking pera bangang-bang talaga nila, ganyan, ang dami Iwi. nilang pera. Kaya kahit sa'yo, yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat. Para prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Walang panama yung sweldo nila sa gobyerno doon sa binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin, yun ang pinaka-importante. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Oo. Yung nasa baba. Oh, so, dahan-dahan bumabalik. Kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin kung talagang guilty. So, ngayon, in the same vein, yun na nga, part of the lesson of these elections, Ang pinakamalaki pong nakulong si Digo. Nandun na sa ICC, di ba? Ano pa? Sabi ninyo, weak leader. Si Pacquiao, nakakulong. Mga sangkot, mga kababayan sa krimen. At ang susunod po, nakakalad ka rin ng Interpol, hindi papuntang dahig, kundi pabalik dito sa Pilipinas, si Harry Roque. Sangkot sa Pogo, qualified human trafficking, yung kanyang kaso. You see? Yes, sa paglaban po sa krimen, at kung ano-ano pang problema, ay talagang champion yung ating Pangulong Bongbong Marcos.
Ang Exhibit 1, si Digong, si Pacquiao, nakakulong. Di ba? Nagawa yan ng mga previous administration. Wala. Namamayagpag si Pacquiao noong mga panahon. Kasi barkada ni Digong. O ngayon, parehas na silang nakakulong. And next, mga kababayan, si Atty. Harry Roque. Balikan natin yung ating Pangulo. Let's go back to yung sa grassroots level. Opo. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nagbabalikan dito, asikasuhin natin. Wag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga, ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Pero, tignan na muna natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DS po si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na ano-ano ginagawa. And that's why yung aming bagong is cops on the beat na may tao doon. Kasi kung may tao doon, walang ginawa yan, araw-araw umiikot. Alam niya lahat yan. Opo. Oo, alam niya lahat So, yan. So, yung police visibility, mga kababayan, ay gagawin ng ating administrasyon para masawata yung kung ano-anong nangyayaring mga krimen that includes itong problema sa droga. Hinala o may sumbong, basta kung huli, papatayin na lang, di ba? Wala Yun, naman. doon kami lumalayo. Opo. Doon kami lumayo. Dahil talagang ayaw ko yun. Dahil hindi mo dapat gawin yun. Sabi ko, mag-focus tayo sa malalaking drug bust. Ngayon, So, magiging focus hindi lang big time, pati small time sa level ng barangay. Pero walang patayan po. Ayaw ng ating Pangulong Bongbong ang ganon. Bloodless ang paglaban po sa droga. Yan ang matinong leader po. Ngayon, doon sa mga sangkot sa korupsyon po na mga opisyal, may nasampulan na po yung OWA administrator, si Arnel Ignacio, pinilitan bigla ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sangkot doon, pinapaimbestiga na po sa land deal, 1.4 billion yata yon yung sangkot. Walang approval yung board. O ngayon, napag-usapan dito sa podcast, yung issue ng mga pagtatanggal ng mga opisyal na hindi po umabot sa expectation ng ating Pangulo, yung kanilang performance. Balikan natin, mga kababayan, yung podcast with Katoning. Hindi daw po natatakot sa inyo itong mga tampalasan, mga luko-luko na to. Ngayon pong papasok tayo sa susunod na second half. Ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption effort? sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Kadalasan. Marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Basta umalis ka na. Marami po. Yung first year po, kasama doon sa natanggal si Vic. Kaya lumipat sa mga Duterte, tumakbong senador. Hindi na nag-iingay. Marami nang tinanggal sa cabinet. May mga secretary, may mga assistant secretary, Yusek. Ang latest po, yung OWA administrator. Kaya lang, yung ating Pangulo, ayaw nang i-highlight. Basta tanggal. Tanggal kayo dyan. Yung iba siguro may kaso na. Ganun po. Kasi kahit anong administrasyon po, may mga opisyal talaga na mahaba ang kamay. Di ba? Sanay sa korupsyon. Ang importante, hindi yon mga kababayan, tinotolerate ng ating Pangulo. Hindi kailangan banta ng banta po. Pagmumurahin mong pagmumurahin. Hindi gano'n ang management style, leadership style ng ating Pangulo. Diba? Hindi, kakasuhan ka namin, kukulong kita, umalis ka na lang. Marami-rami na rin Pero sir, ang laging sinasabi, I am due to health reason. Parang binibigyan nyo pa ng graceful exit eh. Hindi tuloy natatakot yung iba na gumawa eh. Pero ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, ba't di natin naabot? O ito, nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Ito yung ganito, ganyan. All of these things that, performance review. Titignan namin, bakit mabagal ang baba
ng serbisyo. Anong gagawin natin para pabilisin? Yun ang importante. Sir, wala ba kayong sisi? Parang the people are ngayon yung lasting pagsibak for po. blood. Eh. Yeah. Parang ganun po eh. Yun yung pinag-uusapan natin kaninang. Baka dapat mag-sample kayo para kayo katakutan din po. Baka mangyari yan. Ito nga, sa ginagawa namin performance review. Yun ang warning ko sa kanila, and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o korap, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Tignan natin kung ano maging resulta nitong Ang performance. bait nyo, sir. You see, mga kababayan? Ito ang patunay. Official ito dati ni Digong. DDS ito po. Ex-OWA chief may face raps over 1.4 billion land deal. Palace Press Officer Claire Castro confirmed that a letter of complaint against Ignacio was sent to Malacanang and it was received by the Office of the President. Sabi po ni Claire Castro, Ignacio was even asked by the DESLA, Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, to explain the matter. It became the reason for his immediate removal from the office. Migrant Worker Secretary Hans Kakdak earlier said that Ignacio did not resign but was removed from his post due to loss of trust and confidence. Kakdak was apparently referring to the 1.4 billion pesos land acquisition deal that the OWA board did not authorize. The land was supposed to be the site of an accommodation center or halfway house for OFWs, which Kakdak felt was unnecessary. However, the deal did not go through the OWA Board of Trustees, the Department of Migrant Worker Secretary said. Kakdak also said Ignacio, whom then President Rodrigo Duterte appointed in his last year in the office in 2022, may possibly face charges over the matter, and that President Marcos has already been informed about this. Si Migrant Workers Undersecretary Patricia Kaunan has been appointed as the new OWA chief. A seasoned lawyer, Kaunan specializes in labor, civil, administrative, and criminal law. So, wag dapat inaabuso yung kabaitan ng ating Pangulo. Kasi ang ating Pangulo po, hindi papayagan ang mga korupsyon sa gobyerno. Kaya yung impeachment process po, na ang issue doon, korupsyon, yung sa confidential funds, sabi ng ating Pangulo, ako anya, willing ako makipag-reconcile sa mga Duterte. Open ako dyan. Pero doon sa impeachment na itanong sa kanya ni Katonying, sabi ng ating Pangulo, let process take its course. Malinaw na po, mga DDS, sabihin ninyo, weak leader yung ating Pangulo. Gusto niya, sumuko na niya kay, gusto makipag-reconcile. Sumuko na niya kay Sara Duterte in your dreams. Hindi lang palaaway yung ating Pangulo. Gusto niya katahimikan, pero hindi nangahulugan na palalampasin niya, mga kababayan, ang mga masasamang gawain. Tama ba?